Magandang gabi po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong segment Through the Lens of Grace. Mga kapatid, ito po ay pagtatalakay patungkol po sa biyaya ng Diyos. Ito po ay pag-aaral patungkol sa biyaya ng Diyos. And of course, ito po ay pagbabalangkas patungkol po sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, aking pong hinihiling sa bawat isa sa atin na samahan po ninyo ako sa ating pong pag-aaral sa biyaya ng ating Panginoon. And again, sa ating pong mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya, you are very much welcome sa ating pong segment Through the Lens of Grace. At ang ating pong babalangkasin ngayon, mga kapatid, ay 10 ways to distinguish the perverted gospel. I would repeat, 10 ways to distinguish the perverted gospel. Dahil nowadays, ang dami po ang mga naglalabasan na mga tagapangaral or preachers or tagapagturo ng biyaya, mga kapatid. Subalit ito po ay ating pinag-aaralan upang ating pong makilala, ma-differentiate at ma-distinguish po natin if someone is preaching a perverted gospel, brethren in Christ. So bago tayo po palaot, we have an illustration. If ever that we are in the situation sa sinking boat, which to choose, life vest or anchor? I would repeat, if ever that we are in the situation of sinking boat, which to choose, life vest or anchor? Kung ikaw po ang pamimiliin, palubog na ho ang bangka, at wala po kayong ibang choice kundi para maligtas ay dalawa lang po ang iyong option. Either ikaw ay magla-life vest or tatangnan mo ang anchor. Mga kapatid, parang ganito po yung ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Because wala naman pong taong ayaw maligtas, lahat po ng tao ay gusto po maligtas. Pero mga kapatid, para bang makikita ho natin na para bang pag ang bangka ay palubog na, bibihira po ang humahawak sa angkor. At ang kadalasan na kanilang kinukuha ay yung life vest. Mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay hinalintulad po yan ng angkor na ito po ay sabihin natin hindi natitinag, ito po ay matatag, matibay, mga kapatid. So ngayon, bago po tayo magpatuloy, tandaan po natin that we have not to box the grace. Hindi po natin ito pwedeng i-box dahil napakasagana, napakayaman ang biyaya ng ating Panginoon. Dahil others are limiting sa tinatawag po nating grasya. Let us read sa Ephesians 2:7, Tagalog ang Biblia, upang sa mga panahong darating ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Ang wika ho rito, mga kapatid, ang sabi po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Efeso na ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya. So napakayaman ho ng biyaya ng Diyos in which na hindi po natin pwedeng limitahan by our comprehension, brethren in Christ, by our own understanding. Kasi you cannot grasp sa kayamanan po ng biyaya ng ating Panginoon. And let us read in Amplified Version for further understanding.
Ephesians chapter 2 verse 7, He did this that He might clearly demonstrate through the ages to come the immeasurable, limitless, surpassing riches of His free grace, His unmerited favor in His kindness and goodness of heart toward us in Christ Jesus. Let us be in mind, brethren in Christ, that grace is a free gift of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag sinasabing free gift, hindi na po ito natin kailangan pagtrabahuan, hindi na po natin ito kailangan paghirapan. We will just receive it freely because grace is God's free gift sa buhay ng bawat isa sa atin. Or else, if we will work for it, we will perform for it, then it's no longer free gift, brethren in Christ. Ito po ay magiging reward. Subalit, malinaw po mga kapatid ang sinasabi ng Biblia that grace is free gift sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga ang definition mostly ng grace is unmerited, undeserved, unearned, mga kapatid. Kaya wala tayong gagawin para natin matanggap ang biyaya ng Diyos because it is God's free gift sa atin. All we need to do is to believe and to receive. Sa ngayon, mga kapatid, ang ating po kasing tinatalakay ay patungkol po sa 10 ways to distinguish the perverted gospel. Dahil sa ating panahon po ngayon ay talagang we have to know if we are preaching, brethren in Christ, the pure gospel, the pure grace of our Lord Jesus Christ. Kasi pag sinasabi mga kapatid na gospel, ito po ay good news. Pag sinasabing good news, ito po mga kapatid ay grace. At pag sinasabing grace, ito po ay si Jesus Christ. Kaya it's all about our Lord Jesus Christ. Purely our Lord Jesus Christ. Because si Jesus Christ is God's grace. At ang grace, ito po ay good news. At ang good news, ito po mga kapatid yung tinatawag nating gospel. Kasi sa panahon ngayon, pinipilipit po yung gospel para lang maipakita, mapatunayan sa mga tao na ang kanilang mga itinuturo is according to the Bible. Kaya mga kapatid, antabayanan po ninyo ako dahil maganda po itong ating pag-uusapan ngayong gabi. Ngayon mga kapatid, ating pong tingnan na dito po sa binabanggit sa Galatians chapter 1 verse 6 hanggang 7, dito po natin kukunin ang ating pong pag-uusapan ngayon. Sa Galatians chapter 1 verses 6 to 7, Tagalog ang Biblia, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Kristo na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. So dito mga kapatid, ang winiwika po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Galatia, sabi niya, ang dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, meaning they started sa tamang ebanghelyo, lumipat sila sa ibang ebanghelyo na ito'y hindi ibang ebanghelyo kundi mayroong ilan sa inyo'y nagsisiligalig at nagsisiibig na pasamain. So, ang kanilang ginagamit is not really other gospel, kundi same gospel, kaya lang pinapasama lang po nila, pinipervert nila mga kapatid, nililigalig lang po nila. Kasi makikita po natin sa ating panahon, we just have one Bible po ang gamit. Same Bible, same scriptures. Hindi naman po ibang Bible ang inaaral ng iba.
Parehas lang po ang Biblia. Subalit, other are perverting the scriptures, brethren. Ito po ang sinasabi dito ni Pablo. Wala silang ibang Bibliyang pinag-aaralan, same Bible. Kaya lang nga po, kanila pong pinapasama sa Tagalog, pinipervert or nililigalig nila, mga kapatid, ang Ebanghelyo ni Kristo. For further understanding, let us read in English Galatians chapter 1 verses 6 to 7, Amplified Version. I am surprised and astonished that you are so quickly turning renegade and deserting him who invited and called you by the grace, unmerited favor of Christ the Messiah, and that you are transferring your allegiance to a different, even an opposition gospel, not that there is or could be any other genuine gospel, but there are obviously some who are troubling and disturbing and bewildering you with a different kind of teaching which they offer as a gospel and want to pervert. Take note the word pervert, and distort the gospel of Christ, the Messiah, into something which it obviously is not. Kaya mga kapatid, mahalaga ho na maunawaan po natin ito so that we can distinguish the perverted gospel. Again, itong tinatawag na perverted gospel, galing po ito sa pure gospel. Kaya lang pinirvert nila, twinist nila, at ito po mga kapatid ang sinasabi po ni Pablo sa mga mananampalataya sa Galatia. So perverted, distorted gospel, corrupted gospel, dahil ang dami na po nilang inadoon. So, para mas lalo natin maunawaan, let us look in Greek word sa salita, mga kapatid, na different. Kasi binanggit kanina ang different gospel. Ano po ang salitang different sa Greek word? The word different sa Greek word ay heteros. Heteros. Ibig sabihin po, other or different. Literally, altered, else, some, or strange. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag sinasabing different gospel, which in Greek word ay heteros, ibig sabihin ito po ay ibang katuruan, kakaibang katuruan, ito po ay altered na katuruan, ito po ay kakaibang katuruan, at ito po ay strange, mga kapatid, na katuruan. Kaya yun po ang sinasabi sa Greek. Kaya pag tayo ay nakakapakinig ng gospel na para bang different sa gospel na ating pong natutunan, at ito po ay para bang bago sa atin, mga kapatid, there is something wrong. And we have to check it out. Baka po ang ating napapakinggan ay perverted gospel na po, mga kapatid. And other, ang salitang pervert sa Greek word, brethren in Christ, the word pervert ay metastrepho. Ibig sabihin po nito ng metastrepho, ito po, mga kapatid, ay galing sa pinagsamang dalawang Griyegong salita. Una po, yung meta. Ang ibig sabihin ng meta, change. And ang isa po ay estrepo. Estrepo, ibig sabihin, mga kapatid, ay to twist. Kaya, para mabago, they have to twist the pure gospel, at it means to turn across, transmute, corrupt,
the word corrupt, literally, pervert or turn. So dito, malinaw, mga kapatid, na pag sinasabing perverted, which in Greek word ay metastrepho, ito po, mga kapatid, ay ibig sabihin, they have to twist the pure gospel and they have to change it into other and strange brethren na teaching. Yun po ang ibig sabihin ng tinatawag po natin perverted gospel brethren. Para po mas maintindihan natin, if we are very familiar with doing laundry brethren, ay parang tulad po lang ng ganyan. Twisted gospel. Pinipilipit, pinipiga ang pure gospel ng ating Panginoon para lang mapatunayan nila na ang kanilang mga teachings at mga turo ay ito rin po ay naaayon sa salita ng Diyos. And of course, kapag i-twist natin, mga kapatid, ng sobra ang damit, makukura po yan, masisira ho yan, mga kapatid. Yun ang sinasabi kanina na we have same Bible, pero why other are preaching the full gospel, the pure gospel, why other are not? Because other are twisting the full gospel of our Lord Jesus Christ para makapag-come up sila ng isang katuruan na base kuno ay nasa salita ho ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, dahil ito po ay hindi lamang pagtatalakay, hindi lamang pag-aaral, ito rin po ay pagbabalangkas para mas madali ho natin maunawaan. We are going now to tackle the 10 P's regarding, mga kapatid, sa distinguishing the perverted gospel. Para po kung tayo man ay mga pastors, tayo man ay mga preachers, tayo man ay mga teachers, so that we can be aware of these things. Para hindi rin po natin napipervert ang pure gospel ng ating Panginoon. Let us start, brethren in Christ. Number 1 is yung human performance. Mga kapatid, ito po ang pinakaunang-una na nagiging problema when it comes to gospel. Dahil ang akala po ng marami, for us to receive the free gift of God, which is the gospel, ay kailangan natin mag-performs. Pero mga kapatid, tandaan po natin na kapag ang isang regalo ay ating pinaghirapan, pinagtrabahuan, is no longer a gift. Ito po ay magiging reward. Kasi kapag pinaghirapan mo at pinagpaguran mo, pinagtrabahuan mo ang isang bagay, it's no longer a gift. It can be a reward. Kaya dapat malinaw sa atin po yan, mga kapatid. Let us read in Galatians chapter 3 verse 3, Tagalog ang Biblia. Napakamangmang na baga kayo, kayong nagpasimula sa Espiritu, ngayoy nangagpapakasakdal kayo sa laman. Ulitin ko lang po, ngayoy nangagpapakasakdal kayo sa laman. So brethren, these are the common problem when it comes to grace. Dahil ang iba, they wanted to be perfect, brethren. They wanted to be holy. They wanted to be righteous by flesh. Ibig sabihin, ito po ay human effort, brethren. Ito po ay human performance. Na kahit anong gawin mo na effort at saka performance, you cannot be holy by yourself. You cannot be righteous by yourself. You cannot be perfect by yourself. At para po natin mas maintindihan, mga kapatid, sa Galatians chapter 3 verse 3, Amplified Version, are you so foolish and so senseless and so silly, having begun your new life spiritually with the Holy
Spirit? Are you now reaching perfection by dependence on the flesh? So maliwanag na ang sabi po, masyado tayong nagdidepende. Kaya ang iba, mga kapatid, there's nothing wrong with fasting. Lalo na kapag ikaw ay dinidil ng Lord regarding sa bagay na yan. Pero pag nagfa-fasting ka para tugunin ang iyong prayers, aba mga kapatid, it's no longer grace. That is performance. That is work, brethren. Let us be aware on that. Kasi sabi ko nga po, mga kapatid, tinutugon tayo sa ating mga panalangin is not because we fasted for 40 days and 40 nights. Tayo po ay tinutugon sa ating mga panalangin because we are God's children. He is our good Father. Brethren, dapat you have to know your position in Christ of who you are in the sight of God para tama yung ating approach sa Kanya. Kasi para bang ganito, para bang pag hindi tayo nag-fast, hindi tayo pakikinggan ng ating Panginoon. Not like that, brethren. Our Heavenly Father will still provide, brethren, all of our needs because He is our good Father and we are His children. Kaya mga kapatid, wag po tayong magpapakasakdal base sa ating self-effort, sa ating pong self-performance. Kaya dito po ating pong makikita, performance is self-effort yan. Tandaan po natin, self-effort. Gagawin mo ang lahat para magpakabanal ka. At ulitin ko, kahit ano po ang gawin mo, you cannot be perfect and you cannot be holy, you cannot be righteous by your own self-effort. Yung tinatawag nating performance. And then performance is effectiveness. Para bang effective ako dito sa bagay na ito, ako ay magiging banal, ako ay magiging matuwid. Hindi ho, mga kapatid, dahil ang katuwiran, it is God's grace, it is God gift sa bawat isa sa atin. It is not by our performance. And third, performance is self-efficiency po yan. Kaya makikita mo laging self-effort, effectiveness, self-efficiency. Yun po ang tinatawag nating performance. At uulitin ko lamang po mga kapatid na whatever we do just to be perfect, just to be pure, just to be holy, just to be righteous, brethren, by our performance, by our self-effort, self-effectiveness, self-efficiency, we cannot. Bakit? Dahil kung kaya po natin gawin ang mga bagay na ito by our own selves, then hindi na po kailangan si Kristo mamatay sa krus, sa Kalbaryo. And let us proceed sa number 2, brethren in Christ. Number 2 ay human practice. Ito po ang isa pa hong problema sa mga human practice. Kaya may mga practices for them to be holy, for them to be righteous, for them to be perfect, for them to be accepted, brethren in Christ. Let us read sa tinatawag po nating Colossians chapter 2, verse 8, Tagalog ang Biblia. Kayo'y magsipag-iingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao. I would like to emphasize, ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. So may mga salit-saling sabi, mga kapatid ng mga tao, na hindi po in line with the grace of our Lord Jesus Christ. For our further understanding, let us read in English version sa Colossians chapter 2 verse 8 amplified. See to it that no one carries you off
as spoil or makes you yourselves captive by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, idle fancies, and plain nonsense, following human tradition, men's ideas of the material rather than the spiritual world. Just crude notions following the rudimentary and elemental teachings of the universe and disregarding the teachings of Christ the Messiah. So dito ating makikita, mga kapatid, na binabanggit po dito yung tinatawag na traditions. At ito po, mga kapatid, akala ho natin in doing tradition, we can be righteous, we can be holy, we can be perfect in the sight of God, we can be acceptable. Mga kapatid, ay hindi po ito ang nagiging dahilan para po tayo maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa ating Panginoon. First, tradition is just man's ideas. Tandaan po natin, ang mga tradisyon ay yan lang po ay mga ideya lamang po ng tao. Iyan po ay hindi ho ideya ho ng Diyos. And second, tradition is just man's intelligence. Iyan po ay dahil lamang sa katalinuhan ng tao. At third, brethren, tradition is just man's imaginations. Kaya lahat po yan, mga kapatid, is all about man. Ideas, intelligence, imaginations, these are, brethren, kaya nabubuo yung tinatawag nating tradition, na tawag nga sa Tagalog ay salit-saling sabi. Pero, mga kapatid, tradition is not in accordance sa biyaya ng Panginoon at turo ng ating Panginoon, and tradition will not make us pure, will not make us holy, and will not make us righteous in the sight of God. Kaya kapag tayo, mga kapatid, ay nakakarinig ng tradition na kailangan gawin ang mga bagay na ito para tayo maging kalugod-lugod, katanggap-tanggap, kasiya-siya sa Diyos, aba mga kapatid, that is a perverted gospel. Kasi tayo po ay naging righteous, tayo po ay naging holy, naging acceptable dahil sa tinapos na gawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Let us proceed sa number 3. Number 3 ay yung human philosophy. So dito mga kapatid, madidistinguish din po natin ang perverted gospel dahil ito po ay mga sinangkapan ng mga filosofiya ng tao. Let us read again dito sa Colossians chapter 2 verse 8, Tagalog ang Biblia. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aralang sanlibutan at di ayon kay Kristo. Kaya dito, sinasabi po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Colosas na tayo po ay magsipag-ingat, baka may mag-captive sa atin, baka mayroong bumihag sa atin at madaig tayo nito sa pamamagitan po ng filosofiya ng mga tao. For further understanding, let us read in Amplified Version, Colossians chapter 2 verse 8. See to it that no one carries you off as a spoil or makes you yourselves captive by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, idle fancies, and plain nonsense, following human traditions, men's ideas of material rather than spiritual world, just crude notions following the rudimentary
and elemental teachings of the universe and disregarding the teachings of Christ, the Messiah. So, brethren in Christ, ang pilosopiya na ito po ay sabihin natin inihahalo sa pure gospel, ito po ay matatawag natin na perverted gospel or twisted gospel, brethren in Christ. So tandaan po natin, ang tao ay nabubuhay with these things, brethren, philosophy in life na atin pong naririnig. There are learned philosophies of life. Mayroon pong pinag-aralan dahil itinuro sa school, itinuro sa eskwelahan. Kaya itong mga pilosopiyang ito ay dahil na ito ay itinuro at natutunan, ito na po ang kanyang magiging practice just to earn righteousness in the sight of God. And number 2, acquired philosophies of life. Mayroon po naman tayong acquired. Hindi lamang learn. Pag sinasabing acquired, mga kapatid, is na-gain ho natin dahil sa personal study, sa mga personal discoveries po natin. There are acquired philosophies para po masabi natin na tayo ay tanggap-tanggap sa ating Panginoon. At mayroon tinatawag na inherited philosophies of life. Mga namana na mga pilosopiya mula sa mga kaninunuan, sa mga magulang. Kaya makikita po natin, mga kapatid, na may mga inherited philosophies of life on how to behave in this world. And of course, for desired philosophies of life. May mga nag-come up naman dahil ito ang gusto nilang pilosopiya sa buhay. Ito ang gagawin ko, ganito ang gagawin ko para ako maging karapat-dapat, katanggap-tanggap sa Diyos at ako po ay maging banal, matuwid at maging perfect sa mata po ng Diyos. And again, philosophies of life or philosophies of men, mga kapatid, ay hindi po ito ang magbibigay sa atin ng katuwiran sa harap ng Diyos, kabanalan sa harap ng Diyos, kundi ang tinapos pa rin na gawa ng ating Panginoon Jesucristo ang siyang magdudulot sa atin ng righteousness, brethren in Christ. And let us proceed. Number 4, human praise. Mga kapatid, pag sinasabing praise, equivalent with worship. Ang minsan, tayo mga kapatid ay kung ano-ano ang ating dinudulugan, kung ano-ano ang ating tinatawagan, para lang tayo, mga kapatid, ay mapabuti at maligtas. Kaya ito po muli ang sabi ng Colossians 2:18, Tagalog ang Biblia. Sino man ay huwag manakawan ng gantimpala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel na nananatili sa mga bagay na kanyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng akalang ukol sa laman. So kita nyo po yung kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel at sila po ay nakatuon sa mga bagay na nakikita. They do not focus on spiritual things. For further understanding, let us read in Amplified Version, Colossians 2:18, let no one defraud you by acting as an umpire and declaring you unworthy and disqualifying you for the prize, insisting on self-abasement and worship of angels, taking his stand on visions, the claims he has seen, vainly puffed up by his sensuous notions and inflated by his unspiritual thoughts and fleshly conceit. So dito natin makikita maraming mga tao na hinahangaan dahil mga kapatid ay siya raw po ay nakatanggap ng vision sa Panginoon. Kaya kita nyo po sa ating panahon, bakit po naglipa ang maraming mga kultong, mga grupo dahil sa claim na yan na nakakita sila, binigyan sila ng pangitain ng Diyos, nakakita sila ng pangitain ng Diyos. Let us be aware of that, brethren. Dahil tulad nga po,
na sila na po ang nagiging sentro instead na ang Panginoon ang maging sentro sa pagsamba, mga kapatid. Kaya, number one, human can be an idol. Pwede po natin maging idolohiya, mga kapatid, ang tao. Kaya, kita nyo po, hindi ko na lamang po babanggitin sa ating panahon. Talagang may kinikilala na siya daw po ang Kristo. Siya po ang appointed son. Makikita po natin, mga kapatid, na halos na focus na po ang ng tao, so na-divert na instead of focusing to our Lord Jesus Christ, na-focus sila sa mga bagay na ito. And then angel can be an idol. Kaya makikita po natin yung pagsamba sa mga anghel ay hindi po ito, mga kapatid, nararapat. Yun po ang sinasabi dito sa Colossians. And even, brethren, materials can be an idol also. Kaya ang iba gumagawa ng mga revolto from material things o what so on and what so forth. So lahat po ng mga bagay na higit kaysa sa Diyos, ito po ay makukonsider natin idolatria. Kaya mga kapatid, these things, sumamba man tayo sa tao, sumamba man tayo sa anghel, sumamba man tayo sa mga gawa ng bato o kahoy, mga kapatid, hindi po ito ang magpapabanal sa atin, hindi po ito ang magbibigay sa atin ng katuwiran, tanging pa rin ang gawa ng ating Panginoon. Kaya kapag ang isang grupo ay sabihin natin mayroon silang ibang focus rather than our Lord Jesus Christ, we could say that is a perverted gospel, brethren. And of course, number 5, human policy. Iyan po ay isa pa hong problema natin pagdating po sa mga polisiya, pagdating po sa church. Dahil mayroon po silang maraming mga pulisiya para ang mga membro sa church ay maging mabait, maging matuwid. So they have many policies, brethren. Basa po tayo sa Colossians 2:21 to 22, Tagalog ang Biblia. Gaya ng huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mga sisira sa paggamit ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao. Let me emphasize, brethren, huwag dumampot, parang familiar, ni huwag lumasap, ni huwag humipo, ayon sa mga utos at mga aral ng tao. So ito daw po na mga don'ts at saka dos, brethren, ito minsan ay utos lamang ng mga tao o aral ng mga tao, hindi naman po talaga ito aral ho ng Diyos. Minsan nga nakakatuwa na maging ang salamin may demonyo, kailangan durugin ang salamin kasi may demonyo. Kailangan ang kwintas na may dragon, kailangan durugin kasi iyan ay may demonyo. So, mga kapatid, makikita po natin hindi naman ito naaayon sa gospel. Hindi naman po ito naaayon sa ebanghelyo ng ating Panginoon. And of course, ito po ay magiging aral lamang ng tao. For further understanding, again, let us read in Amplified Version, Colossians chapter 2, verses 21 to 22. Do not handle this. Do not taste that. Do not even touch them. Referring to things all of which perish, which being used to do this is to follow human precepts and doctrines. Kaya mga kapatid, nakakalungkot kapag tayo ay nakakarinig na ang daming mga bawal, ang mga daming mga dapat hindi gawin para maging matuwid ka, maging karapat dapat ka. Dahil kapag humipo ka niyan, gumawa ka niyan, dumampot ka niyan, mga kapatid, or lumasap ka niyan, hindi ka na karapat dapat sa Diyos. Pag manalangin ka, hindi ka pakikinggan. Kapag ikaw ay sumamba hanggang ulap lang, hindi darating sa langit. Dahil ginawa mo ang mga bagay na yan,
mga kapatid, ito po ay matatawag na perverted gospel kasi pagdating sa Panginoon, hindi ho ganun ho ang Diyos. In fact, makasalanan pa ho tayo, si Kristo ay namatay na po para sa atin. So, ibig sabihin, He loves us unconditionally. Hindi ka minahal ng Diyos dahil hindi ka dumampot ng bagay na yan. Hindi ka minahal ng Diyos dahil hindi ka lumasap ng bagay na yan. Hindi ka minahal ng Diyos dahil hindi ka humipo sa bagay na yan. Mga kapatid, minahal tayo ng Diyos dahil ang Diyos mismo ay pag-ibig. Kaya, sa ating mga sumusubaybay, tandaan po natin, mga kapatid, we can now distinguish the perverted gospel. Kapag ang gospel ay hinaluan ng mga daming mga prohibitions, maraming mga don'ts, wag gawin ang mga bagay na yan, that is a perverted gospel, brethren. So, we have 7. Number 1, policies can be religious rights. Ito po yung mga ginagawa ng religion. Mga kapatid, yung rights. Mayroon silang rights. At mayroon po silang, number 2, policies can be religious rules. Mga rules, mga kapatid. Ito yung rules. Number 1, rules number 2, rule number 3. May mga rules. And then number 3, policies can be religious rudiments. Anong rudiments, mga kapatid? Ito po ay yung tinatawag po natin na principle number 1, principle number 2, principle number 3, principle number 4. Ito po ang principle para maging banal ka. Number 1, number 2, number 3. Ito ang principle para maging righteous ka. Number 1, number 2, number 3. Sounds, mga kapatid, parang tama, pero it is a perverted gospel. And then, of course, number 4, policies can be religious routines. Ito po yung paulit-ulit, mga kapatid. Magsisisi, mananalangin, magpapakababa, pag kinabukasan na naman, magkakasala na naman, mananalangin, magsisisi, magbabago ng kaunti, magkakasala na naman, mananalangin, magsisisi, magbabago, magkakasala na naman, mananalangin, magsisisi, magpapakababa. Routines every day. Alam niyo po, tulad ng sinasabi ko nga, bakit lagi taon-taon mayroon tayong tinatawag na resolution, New Year resolution na tinatawag. Bakit taon-taon may New Year resolution? Kasi ang totoo talaga, magbabago ng January. Mag-isisimula ng February na naman hanggang Disyembre. Ang dami na naman nagawang mga kalukuhan. Kaya pagdating na naman ng Disyembre at magbabagong taon, kailangan na naman mayroong New Year resolution. Pagdating na naman ng January, for the next year, magbabago, February naman. Ito yung tinatawag na routines. Paulit-ulit, parang sirang gulong. Bakit, mga kapatid? Kasi we cannot be righteous by our own deeds. We cannot be righteous by our own effort, mga kapatid. It's only by the grace of God. And of course, number 5, policies can be religious rituals. Ito po, ang iba nga, mga kapatid, na mga nagguguhit pa ho ng kanilang mga balat, nagsususugat pa sa kanilang mga balat. Ang iba pa ho, nagpapasan pa ho ng cross. Ang iba pa ay pinagpapapalo ang kanilang mga sarili. So these are rituals na they are thinking that ito po ay magiging magiging banal sila sa ginagawa nila. And number 6, policies can be religious regulations. Ang daming mga regulations. Kailangan mananalangin tayo ng 3:00 ng madaling araw. Mananalangin tayo ng 6:00 ng umaga. Mananalangin tayo ng 9:00 ng umaga. Mananalangin tayo ng 12:00 ng tanghaling tapat. Mananalangin tayo ng 3:00 ng hapon at mananalangin tayo ng 6:00 ng gabi at mananalangin din tayo pagdating po ng 9:00 ng gabi, mananalangin ng 12:00 ng hating gabi at
pagdating ng madaling araw, mananalangin na naman po tayo ng alas 3 ng madaling araw. Kasi ang akala nila, sa kapananalangin nila, mga kapatid, wag po ako ninyo mami-misinterpret. There is nothing wrong sa pananalangin. Kung ang ating pananalangin ay para bang paglalambing sa Diyos dahil mabuti siya, dahil matapat siya, dahil siya po ay mabait sa atin, walang problema. Pero kung mananalangin tayo at nagmamakaawa tayo, mga kapatid, na para lang tugunin ang ating mga panalangin at ang gagawin pa natin, sasabayan pa natin ng mga katutak na regulations, mga kapatid, that is perverted gospel. And number 7, policies can be religious responsibilities. Tandaan po natin, pagka maraming mga inaatas sa atin, ay kailangan po, mga kapatid, maunawaan natin na ito po ay magiging perverted gospel. Kaya let us move on, brethren. Number 6, human penitence. Tinatawag po natin yung human penitence, para po natin maunawaan ay talagang ito po ang pagpipenitensya na po, na para bang ginagawa po ito halos ng ibang mga relihiyon. Ulitin ko lamang po, number 6 ay human penitence. Kailangan ito ay medyo obviously, mga kapatid, hindi po natin kailangan magpenitensya, maglakad ng ilang milya or maglakad ng nakaluhod para tayo maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa Diyos. Let us read sa Colossians chapter 2 verse 23. Tagalog ang Biblia. Ang mga bagay na iyay katotohanan, mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa at sa pagpapakababa at sa pagpapakahirap sa katawan. Ngunit walang anumang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. Kaya dito, mga kapatid, yung pagpapakahirap, kahit magsugat-sugat ho tayo, maglakad tayong ng nakaluhod, pagpasan tayo ng cross, o ano man ang ating gawin na pagpapakahirap sa ating katawan, mga kapatid, hindi po yan ang magpapabanal sa iyo. Again, ang kabanalan, ito po ay kaloob ng Diyos na walang bayad sa buhay ng bawat isa sa atin. At for further understanding, let us read again in Amplified Version, Colossians 2:23, such practices have indeed the outward appearance that popularly passes for wisdom in promoting self-imposed rigor and devotion and delight in self-humiliation and severity of discipline of the body, but they are of no value in checking the indulgence of the flesh, the lower nature. Instead, they do not honor God but serve only to indulge the flesh. So dito, maliwanag mga kapatid na these are no value in the sight of God. What matter to God is our relationship to Him. At again, relationship is God's gift sa buhay ng bawat isa sa atin because He first loved us. We are not the one loving God. He's the one love us, brethren in Christ. Kaya dito, makikita po natin that penitence, number 1, penitence is self-humiliation. Talagang halos na kinakastigo na po yung sarili para lang maging karapat-dapat, maging banal sa matahon ng Diyos. And then number 2, penitence is self-discipline. Talagang dinidisiplina ang sarili, talagang kulang na lang ikadena, kulang na lang ikulong para hindi mahawa, hindi magkasala, hindi makatingin ng babae, o ano pa man ang gagawin. So, mga kapatid, that is self-discipline, that is considered as penitence, and then penitence is self-rituals. Ito po ay mga rituals din na pangsarili, mga kapatid. Kaya dapat natin itong mapansin na self-humiliation, self-discipline, and self-rituals, this cannot help, brethren, sa atin para maging righteous, maging holy, maging perfect, maging acceptable sa mata po ng ating Panginoon. At kapag ang isang bagay ay mayroon pong nilalakipan ang salita ng Diyos ng mga pagpipinitensya,
mga kapatid, it can consider as perverted gospel. Number 7, human pedigree. Mga kapatid, pag sinasabing pedigree, we talk about genealogy or lineage, brethren. Mga ninuno, yung lahi-lahi. Kaya minsan ito po ay nagiging isa sa mga tradisyon din, brethren in Christ. Let us read in 1 Timothy chapter 1 verse 4, Tagalog ang Biblia. Ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos, na nasa pananampalataya ay gayon din ang ipinamamanhi ko ngayon. So mga kapatid, kita nyo po, anong relation ng kasaysayan? Di ba nga po ang pride ng tao ay minsan in-lined with their, sabihin natin, lineage or genealogy, dahil sasabihin nila, kami ay lahi ng mga gwapo. Ayan, lahi kami ng mga gwapo. Kami po ay lahi ng mga matulungin. Lahi kami ng mga mabubuti. Lahi kami ng mga mararangal. So mga kapatid, napo-focus ang kanilang katuwiran base sa kanilang lahi. Mga kapatid, hindi base sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. And let us read in Amplified Version, 1 Timothy chapter 1 verse 4. Nor to give importance to or occupy themselves with legends, fables, myths, and endless genealogies, which foster and promote useless speculations and questioning rather than acceptance in faith of God's administration and the divine training that is in faith, in that leaning of the interhuman personality on God in absolute trust and confidence. So dito mga kapatid, para bang nadadivert. Instead na mag-focus sila sa confidence, pagtitiwala, pananampalataya sa ating Panginoon, mas nadadivert sila sa kanilang lahi. Kasi ang lahi nila, lahi ng mga matatalino, lahi ng mga pikutin, so on and so forth, nakabase ang kanilang katuwiran. Lalo na kapag maganda ang reputasyon ng kanilang lahi. Nako mga kapatid, yan po ay isa sa mga nagdadivert sa gospel ng ating Panginoon. So number 1, man's pride comes from honored genealogy. Wow, ang aming lahi ay iginagalang mula sa aming mga kaninununuan. Iginagalang, nirerespeto ang aming lahi. Kaya kami ay mga respetadong tao. Wow, parang seems good to hear. Pero mga kapatid, nadadivert dahil nakafocus sila, uy, honored kami. Bakit kailangan ko pang gawin ang ganyan? Kailangan gawin ko ang sumampalataya kay Jesus. We're already honored and respected family. And then number 2, man's pride comes from dignified genealogy. Yan na po, may mga dignidad. Hindi kami corrupt. Kami po ay mga taong walang inapakan. Kami ay mga taong walang inargabiyado. Dignified ang aming lahi. Kaya sige, hindi na po yan magtitiwala kay Lord because they are already dignified. Yun po ang nagiging problema. Kapag tayo ay ibinase natin ang ating righteousness, ang ating holiness, ang ating perfectness or perfection doon sa mayroon ang ating lahi, mga kapatid, perverted na po yan. And of course, number 3, man's pride comes from rich genealogy. Lahi kami ng mga mayayaman. Lahi ho kami ng makwarta. Sabi pa nga, no, malahi kami ng madatong. Ayan po, mga kapatid, parang ganyan. So, nakadepende sila sa kayamanan, nakadepende sila sa mga self-effort pa rin. Kaya itong HDR, mga kapatid, let us be aware on this. Dahil hindi ho nakabase dito ang ating katuwiran. Nakabase pa rin po ang ating katuwiran sa tinapos na gawa ng ating Panginoon. Let us go on, brethren. Number 5, human parable. Bakit binanggit ko po ang human parable?
Kasi ang mga myths at saka mga fable, it is considered also as figurative language and it is considered as parable. Let us read sa 1 Timothy chapter 1 verse 4, Tagalog ang Biblia. Ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga lahi na walang katapusan na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. So sabi ng Bible, huwag makinig sa mga katha, mga kapatid, kasi minsan nadadivert ang ating focus, ang ating faith dito sa mga katha na ito. For further understanding, let us read in Amplified Version, brethren. Dito po sa ating pong inaaral pa rin. So, let's go back, brethren. Dito na po tayo sa ating pong inaaral na wag makikinig sa katha. Again, for further understanding, let us read in Amplified Version, 1 Timothy 1:4. Nor to give importance to or occupy themselves with legends, fables, and myths, and endless genealogies which foster and promote useless speculation and questionings rather than acceptance in faith of God's administration and the divine training that is in faith, in that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence. Let me emphasize, nor to give importance to or occupy themselves with legends, fables, and myths. Wag po tayo, mga kapatid, wag natin sayangin yung ating oras sa mga fables, sa mga myths na yan, sa mga legends na yan, brethren in Christ. Kaya dito, ating pong makikita that beliefs that are based on fables. Pag sinasabing fables, brethren, ito po ay masasabi po natin na alamat, parang ganyan, or katha. Sasabi natin katha. Huwag tayo mag-focus sa katha-katha ng tao. Focus tayo. Hindi po tayo nakabase sa alamat ng pinya, alamat ng ganito, alamat ng ganyan. Mga kapatid, let us focus sa reality, the truth, which is the Word of God. And of course, number 2, beliefs that are based on allegories. Ang iba naman, mga alegorya, ito yun, ganyan, bibigyan ng kahulugan, bibigyan ng ibang meaning. So, yun po ay allegory, mga kapatid. And of course, beliefs that are based on myths. Ito na po ang tinatawag natin na mga sabihin nating katha, mga kapatid, or parang fables din yung tinatawag natin mga alamat. So yung mga myths, mga kapatid, ay mga ano po yan, mga gawa din lang po ng tao. Huwag po natin ibase yung ating pananampalataya doon, ibase natin sa ating Panginoon. Dahil many can do these things, brethren in Christ. And of course, number 9, we are about to end, brethren. Malapit na po tayo kasi we're just have 10 para lang po natin maunawaan itong ating tinatalakay. And then number 9, human purity. Ito na po ang sinasabi natin kanina na talagang ang tao para maging dalisay, maging malinis, maging karapat-dapat, maging banal, ay they have to do it by themselves. Sabi ng Hebrews 10:2, Tagalog ang Biblia, sa ibang paraan ay hindi kayo baga nagsipaglikat sila ng paghahandog sapagkat ang mga nagsisamba iyamang nalinis na minsan ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Take note the word, mga kapatid, yung budhi sa mga kasalanan. Kasi sa ibang paraan, tayo mga kapatid ay makikita po natin na tayo ay nilinis na minsan. Nilinis na tayo na minsan. And of course, magpakailanman. Minsan at magpakailanman. Once cleansed, always cleansed, brethren in Christ. Once washed, we are always washed, brethren. Kaya yun po ang sinasabi.
Bible na ito. Para mas maintindihan natin, mga kapatid, let us read in verse 22. Tagalog pa rin po, mga kapatid. Hebrews 10:22, itong sabi, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi. So winisikan ng dugo ni Jesus kaya naging malinis at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. So we have been washed, we have been purified, brethren, and we have been cleansed. And once na tayo po ay nilinis, malinis tayo magpakailanman. So, para for further understanding, let us read in Amplified Version. Let us begin with verse 2 and then verse 22. Dito pa rin sa Hebrews chapter 10. Ito po ang sabi, mga kapatid. For if it were otherwise, would these sacrifices not have stopped being offered? Since the worshippers had once for all been cleansed, they would no longer have any guilt of consciousness of sin. And in verse 22, here pa rin sa Amplified Version, sa Hebrews chapter 10, let us all come forward and draw near with true, honest, and sincere hearts in an qualified assurance and absolute convictions engendered by faith, by that leaning of the entire human personality on God in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness, having our hearts sprinkled and purified from guilty or evil conscience, and our bodies cleansed with pure water. So dahil tayo, mga kapatid, ay nilinis na, hinugasan na, binanal na sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon, yung ating mga budhi, yung ating mga konsensya, mayroon na tayong pure. Ano po ang pinopoint out dito? Huwag po tayo maging sin conscious dahil ang ating budhi ay hindi na conscious sa kasalanan, 'di ba? Binanggit nga po kanina sa English brethren doon sa Hebrews 10:2 na sabi niya, they would no longer have any guilt or consciousness of sin. So yung mga nilinis na, binanal na, hinugasan na ng Lord, hindi na po tayo sin conscious, brethren. Kaya tingnan po natin dahil other people are still sin conscious sa ating panahon. So, first, number one, they based their purity being sin conscious. Kailangan maging aware, laging maingat, dubling pag-iingat para hindi magkasala. Kasi laging kasalanan ang conscious. Instead na maging God conscious, maging Christ conscious, maging ano pa man mga kapatid na conscious, focus tayo sa sin conscious. O baka, yung para baka tayo magkasala. Laging ganon. Sin conscious. Let us not be sin conscious. We have been washed and cleansed on that. Dapat tayo ay maging God conscious. And then number two, they based their purity being self-conscious. Laging ang sarili. They are holier than thou. Mas banal sila kaysa sa iba. They're always comparing themselves to others. Naalala ko tuloy yung Pariseo at saka publican na ang Pariseo talagang sobrang pagmamatas, I fasted, I give tithes, I live righteous, so on and so forth. Samantala ang publican dinadagukan ang kanyang dibdib na sinasabi niya na hindi ako karapat dapat Panginoon. Ang kinaluguran ng Lord yung publican. Bakit? Kasi gusto po ng Panginoon, hindi tayo self-conscious. Gusto ng Diyos na tayo ay God-conscious. Hindi yung sarili ang ating laging nakikita, kundi ang Panginoon. And then number three, they base their purity being sanctified conscious o sanctity conscious. Pag sinabing sanctity conscious, mga kapatid, kailangan para laging magiging karapat-dapat, kailangan hindi na ganyan, dapat hindi na ganon, hindi na dapat ganito, so on and so forth. So, mga kapatid, again,
ang ating pagiging pure, pagiging perfect, pagiging holy is because of the finished work of our Lord Jesus Christ. It is not by being sin-conscious, self-conscious, and sanctity-conscious, brethren in Christ. And let us proceed sa last point, number 10, brethren, yung human perfection. Kasi talagang akala po nila, sila po ay magiging acceptable, magiging pleasable sa Diyos because of their human perfection. Let us read dito po mga kapatid sa 2 Corinthians 3:7, Tagalog ang Biblia. Ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat at nauukit sa mga bato ay nangyaring may kaluwalhatian, ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha, na ang kaluwalhatiang ito'y lumilipas. So brethren, atin pong makikita na the Israelites ay they're doing their utmost best para masunod ang kautusan na nakasulat sa mga tapyas ng bato, for them to be pure, for them to be perfect, for them to be holy, for them to be righteous, for them to be acceptable, for them to be pleasable in the sight of God. Biriin mo 613 yan na commandments. Ang sabi ni Santiago, matupad mo man ang siyam at nalabag mo ang isa, nilabag mo lahat. So wala po mga kapatid makakasunod. At kahit masunod mo mga kapatid ang kautusan, still you cannot be perfect. You cannot be righteous in the sight of God. Still our righteousness is God's gifts to us, and it is based on the finished work of our Lord Jesus Christ. For further understanding, let us read in Amplified Version, 2 Corinthians 3:7, now if the dispensation of death engraved in letters on stone, the ministration of the law was inaugurated with such glory and splendor that the Israelites were not able to look steadily at the face of Moses because of its brilliance, a glory that was so fade and pass away. So dito makikita natin mga kapatid na talagang akala po ng mga Israelita magiging acceptable sila sa Panginoon because of obeying sa kautusan. Kaya mga kapatid, ito po ang ating number 1, thoughts that perfection is by obeying the law. Akala nila, mga kapatid, na ang perfection ay magigain sa pamamagitan po ng pagsunod ng kautusan. Then number 2, thoughts that perfection is by keeping the law. Hindi you cannot be perfect kahit i-keep mo yung buong law. And then number 3, thoughts that perfection is by abiding in the law. Yung mananatili ka sa law, hindi ka hihiwalay sa law. Kala nila magiging perfect ka, magiging pure ka. And then number 4, thoughts that perfection is by yielding on the law. Kahit mag-yield ka sa lahat ng batas na yan, 613, wala kang lalabagin na isa, still, hindi ka pa rin magiging perfect because again, ang perfection is God's gift to us. It is not a reward. Kaya hindi natin kailangan paghirapan, pagtrabahuan, or pagsakripisyuhan. Mga kapatid, all we need to do is to believe the Lord Jesus Christ and receive His gift of perfection para tayo ay maging perfect sa mata ng Diyos. It is not by obeying the law, by keeping the law, by abiding the law, and yielding on the law. Mga kapatid, we become perfect in the sight of God because Jesus Christ died for us. He justified us by forgiving all of our sins, and we have been washed by His blood. Kaya ngayon tayo ay perfect sa mata ng Diyos is not because by our own efforts at saka performance. It is because of what Christ did on the cross for us, brethren in Christ. I hope na ito po ay magiging malinaw sa atin mga kapatid. Let us read sa Colossians 2:8 again.
brethren, in Tagalog version, sabi niya, kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Kaya itong mga salit-saling sabi ng mga tao, mga practices, ito po ay mga aral ng sanglibutan at ito po ay hindi ayon kay Kristo. For further understanding, let us read in Amplified Version Colossians 2:8, see to it that no one carries you off as a spoil or makes you yourselves captive by his so-called philosophy and intellectualism and vain deceit, idle fancies and plain nonsense, following human tradition, means ideas of the material rather than the spiritual world, just crude notions following the rudimentary and elemental teachings of the universe and regarding the teaching of Christ the Messiah. Kaya hindi pwede mamangka sa dalawang ilog at the same time. Kapag ka nasa grasya ka, hindi ka pwedeng mapunta doon sa mga salit-saling sabi ng mga tao. At kung ikaw naman ay nasa panig ng salit-saling sabi ng mga tao, you cannot be in grace. Kaya mga kapatid, now we can distinguish ng tinatawag po natin na perverted gospel. And lastly, sa Colossians 2:20, Tagalog ang Biblia, kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo mula sa mga pasimulang aral ng sanlibutan, bakit nawaring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan? Kayo'y nangapa sa sakop sa mga palatuntunan. Ngayon mga kapatid, sabi niya, kung tayo ay nangamatay na kay Kristo, mga kapatid, kasama ng mga practices na yan, mga salit-saling sabi na yan, bakit parang wari pa tayo, nabubuhay pa rin yan? Hindi na po tayo dapat, because we're already been dead on these things, brethren. And for further understanding, let us read again in Amplified Version, Colossians 2:20, if then you have died with Christ to material ways of looking at things and have escaped from the world's crude and elemental notions and teachings of externalism, why do you live as if you still belong to the world? Why do you submit to rules and regulations such as? So mga kapatid, hindi pwede natin pagsamahin ang dalawa. Yung we are submitting to the rules and regulations of this world, at the same time we are believing the grace of God. Brethren, it cannot be. So kailangan, ang gagawin po natin, we have to choose. Either we will be in grace or we will be in tradition, brethren in Christ. Let us come up with the comparison, brethren in Christ, para makita po natin ang ating pong binalangkas ngayong gabi, mga kapatid. So let us compare sa work at saka yung tinatawag po nating grace. So yung ating 10 tinalakay na P, yung performance, yung practice, yung philosophy, yung praise, yung policy, yung penitence, yung pedigree, yung parable, yung purity, at saka yung perfections, mga kapatid, we can consider these things as work, hindi po grace. And of course, ito po ay kung gagawin natin ito, mga kapatid, ito ay magiging reward. Okay, let us look naman sa grace. Hindi mo kailangan ang performance, practices, philosophy, praise, policy, penitence, pedigree, parable, purity, perfection, based on your work, kundi ang relationship, redemption, righteousness, rights as children of God,
ito po ay free gift sa atin. We don't need to work for it. We don't need to do something for it. We don't need to add on something for it. It is a free gift. Ito po ay grasya. Mga kapatid, hindi mo na kailangang gawin ang 10 bagay na ito para tama ang relationship mo kay Lord. Hindi mo na kailangang gawin ang 10 ito para matanggap mo ang kaligtasan ng Panginoon or yung redemption. Hindi mo kailangan gawin ang 10 ito para maging righteous ka sa mata ng Diyos. At hindi mo na kailangan gawin ang 10 ito para matanggap mo ang rights mo sa Panginoon. Because relationship is God's free gift sa atin because of His grace. Redemption is God's free gift sa atin because of His grace. Righteousness is God's free gift sa atin because of His grace. And our rights as His children is God's free gift sa atin because of His grace. You don't need to do all these 10 things, brethren, just to have this relationship, redemption, righteousness, and rights, mga kapatid. Kaya, tayo, mga kapatid, we have a good relationship with God because of His grace. We have redemption of God because of His grace. We are the righteousness of God because of His grace, and we have the rights as children of God because of His grace. And these are all free gift, unmerited, undeserved, and earned favor of God sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya hindi mo na kailangan mag-perform, i-observe ang mga practices, mga philosophies, mga praises, policies, penitence, pedigree, parable, purity, and perfection for you to be acceptable in the sight of God. You have been accepted once and you are accepted forever. And all that we have is because of His grace, and all that we have are all God's free gift sa atin. Mga kapatid, I hope na napagpala po tayo sa ating pong tinalakay ngayon, 10 ways to distinguish the perverted gospel. Now, we can now distinguish if we are submitting to the perverted gospel. Muli, thank you mga kapatid sa inyong pong oras, sa inyong panunood, sa inyong pakikinig sa ating segment Through the Lens of Grace. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Father, we thank you so much because you have enlightened us that truly we have to be enlightened in these things, that we don't need to perform anything just to receive righteousness, Jesus. Because ang righteousness ay hindi po, Panginoon, reward, kundi ang righteousness, ito po ay inyong kaloob sa amin na libre. Thank you, Jesus, because we have a good relationship with you. We have redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ. We have been made righteous, God. That's why we are the righteousness of God, and we have rights as your children, and these are all your gifts to us. Thank you, Lord, for your grace, Jesus. At salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa amin. Dapat kami ay nakafocus lang sa biyaya mo, hindi sa kung ano-anong bagay ang aming paglaanan ng pansin, Panginoon. Thank you, Lord. I-bless niyo po ang lahat ng iyong mga anak, Kristiyano, mananampalataya at born again, na patuloy kaming mabuhay sa biyaya at manatili sa biyaya, lumakad sa biyaya, at laging ituon ang aming mata sa biyaya, Panginoon. Thank you, Lord. And this is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good evening, brethren in Christ. Once again, thank you po for watching, and thank you po for listening. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon.